Ang paliwanag ko sa thesis na ito ay ito. Ang ako ay biyayang tinatanggap ko, sabay isinasakatuparan. Noong una ko itong nabasa, parang mahirap intindihin. Pero habang lumalalim ang talakayan sa personal development, unti-unti kong nare-realize hindi pala ito basta matalinghagang salita. Isa pala itong replikasyon ng sarili kong karanasan. Ako bilang biyaya. Ang pagiging ako, ang pagkakaroon ng sarili kong isip, damdamin, pananaw at katawan ay hindi ko pinili. Tulad ng lahat, pinanganak ako sa mundong ito, dala-dala ang isang pangalan at pagkatao. Pero habang lumalaki ako, lalo ko ring nauunawaan na ang ako ay hindi lamang basta binigay sa akin. Kailangan ko rin itong pag-isipan, pangatawanan at linangin. Kumbaga, biyaya ang pagkatao ko, pero hindi ito matatanggap ng buo kung hindi ko rin ito isinasakatuparan sa araw-araw. Ibig sabihin, ang bawat desisyon ko, bawat kilos ko, ay bahagi ng kung paano ko pinipiling maging ako. Ang natatanging kong pagmimeron, ang linya naman na natatangi ang aking pagmimeron sapagkat ako lamang ang maaaring maging ako, ay sobrang tumama sa akin. Totoo nga, kahit gaano pa karami ang tao sa paligid ko, ako lang ang may kakayahang maging ako. Kahit minsan ay parang gusto ko na lang sundin ang ginagawa ng iba para mas madali, lalo na kapag ang daming opinyon ng tao. Pero hindi ko naman sila at hindi rin nila ako. May mga pagkakataon na kailangan kong magdesisyon, pero nahihirapan ako lalo na kung maraming tao ang nakatingin o may ibang sinasabi. Parang nawawala ang boses ko, pero habang pinag-aaralan ko ang sarili sa subject na ito, napagtanto ko ang tunay na ako ay mas kilala ko kaysa kanino man. Hindi ko kailangan ng kumpirmasyon mula sa iba para malaman kung anong tama para sa akin. Kailangan ko lang pakinggan ang sarili ko at piliin kung saan ako tinatawag. Hindi ako nagiging ako kapag wala akong inaako. Ang pahayag na ito ay napakahalaga sa aking pag-unawa sa personal growth. Dahil kahit kung ako ito, kung hindi ko naman inaako ang mga desisyon ko, kung palagi akong umaasa sa iba, o kung takot akong manindigan, hindi ako tunay na nabubuhay bilang ako. Isa sa mga tinuturo sa personal development ay responsibilidad sa sarili. Hindi sapat na alam mo ang strengths mo o kalakasan mo. Kailangan mo rin itong gamitin, hindi sapat na may goals ka. Kailangan mo rin itong sikaping maabot. Ako ang dapat humawak sa direksyon ng sarili kong buhay. Hindi katuparan ang panggagaya. Naaalala ko, minsan may mga kakilala akong parang ang ayos ng buhay. Confident, maraming kaibigan. Alam agad ang gusto nila. May punto na gusto ko silang gayahin, pero narealize ko rin, hindi ako magiging masaya kung pilit kong ginagaya ang hindi naman talaga ako. Ang katuparan ng sarili ay hindi galing sa labas. Hindi ito makukuha sa social media likes, mga ganon, sa damit o sa pagsunod sa uso. Nanggagaling ito sa loob. At para makamit iyon, kailangan kong tanggapin kung sino talaga ako. Hindi lang kung sino ang gusto kong magmukha. Pagkilala sa sarili, karanasan at ugnayan. Sabi pa sa thesis, nakabatay ito sa malalim na pakikipag-ugnay sa aking sarili, sa aking karanasan, at sa aking mga ugnayan. Sa lahat ng natutunan ko sa personal development, ito siguro ang isa sa pinaka-praktikal dahil araw-araw maraming nangyayari. Minsan nakakatuwa, minsan nakakahiya, minsan masakit, pero lahat ng ito ay bahagi ng pagkilala ko sa sarili. Kung hindi ko pagbubulay-bulayan ang mga karanasang ito, parang lumilipas lang ang oras na walang saysay. Pero kapag iniisip ko, anong natututunan ko dito? O paano ito nakakaapekto sa akin? Mas lumalalim ang pagkaintindi ko sa sarili. At syempre, mahalaga rin ang mga taong nakapaligid sa akin. Hindi man sila ang gumagawa ng desisyon para sa akin. Sila ang salamin na tumutulong sa aking makita kung sino ako. Hindi ito isang tuwid na landas, pero gabay ito sa pamumuhay. Ito ang pinaka-paborito kong bahagi ng thesis. Kasi totoo, hindi laging maayos ang lahat. May araw na parang okay na okay ako.
pero may araw din na parang hindi ko alam ang gagawin ko. Pero hindi ito dahilan para mawalan ng direksyon. Ang mahalaga, may prinsipyo akong sinusundan. Ang paglalakbay sa pagiging ako ay hindi laging tuwid. Pero kapag totoo ako sa sarili ko, kapag tapat ako sa nararamdaman at sa pinaniniwalaan ko, ito ay nagsisilbing gabay. Hindi man laging malinaw, pero para makapagpatuloy. At sa pinakapangwakas ko o panghuli ko, sa kabila ng lahat. Ngayon, mas malinaw na sa akin na ang ako ay hindi isang simpleng konsepto. Ito ay biyaya, tungkulin, at pakikipagsapalaran. At kahit mahirap minsan, maraming mata ang nakatingin at maraming opinyon ang umiikot, kailangan kong piliin ang sarili kong daan kasi sa huli, ako lang